araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Bumabati ng maligayang Pasko sa inyong lahat. Ngayong araw ng Huwebes, December 25, 2025, ginugunita natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ang pagdating ng ating Panginoon sa mundong ito, ang liwanag na bumasag sa kadiliman, ang pag-asa na hindi nagwawakas at ang tagapagligtas na isinugo ng Diyos para sa lahat ng nananalig sa Kanya. Sa gitna ng pabago-bagong panahon at hamon ng kalikasan, ang mensahe ng Pasko ay nananatiling malinaw sa atin. May liwanag sa gitna ng dilim, may pag-asa sa gitna ng unos. At ngayong araw ng Pasko, hatid namin sa inyo hindi lamang mensahe ng pananampalataya at pag-asa, kundi pati na rin ang pinakahuling ulat sa lagay ng panahon upang manatiling ligtas, handa at may kaalaman ang bawat mamamayang Pilipino at pamilyong Pilipino. Narito na ang pinakahuling ulat ng panahon ngayong araw ng Pasko. Ang Northeast Monsoon o hanging amihan ay ang patuloy na nakakaapekto sa Hilaga sa gitna ng Luzon, habang ang Easterlies naman ang siyang nakakaapekto sa mga natitirang bahagi ng bansa. Sa lugar ng Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Aurora at Quezon, ang ating panahon ay maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Dulot naman ito ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Ang posibleng impact nito ay flash flood at landslide dahil sa katamtaman hanggang paminsan-minsang malalakas na pag-ulan sa mga lugar na ito. Bicol Region at Northern Samar, ang panahon ay maulap na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Dulot ito ng easterlies at posibleng may flash flood at landslide sa mga lugar na yan. At sa Metro Manila, Ilocos Region at natitirang bahagi ng Cordillera at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon, ang panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may panakanakang mahihinang pag-ulan. Dulot ito ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Wala pong epekto na inaasahan sa mga lugar na iyan. At sa natitirang bahagi ng bansa, ang panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated rain shower o thunderstorm. Dulot ito ng easterlies at posibleng may flash flood at landslide kapag lumalakas na ang mga pag-ulan o thunderstorm. Para sa ating forecast wind and coastal water condition, sa extreme northern Luzon, ang hangin hamihan ay malakas at ang direksyon nito ay hilagang silangan na may alon hanggang 2.8 hanggang 4.1 metro ang taas. Paalala po, delikado at maalon sa mga lugar na iyan at pinapayuhan na huwag nang pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda at mga bumabiyahe sa karagatan. Sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, ang hanging amihan ay katamtaman hanggang malalakas. Ang dagat ay katamtaman hanggang maalon na umaabot sa 2.1 hanggang 3.5 metro ang taas. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman na may dagat na banayad hanggang katamtaman na 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Sa mga kababayan, babala po pinapayuhan ang maliliit na sasakyang pandagat na umiwas muna sa mga paglalayag lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon. At para sa ating temperatura, minimum temperature na itala kahapon ng alas 6 ng umaga, 22.4 degrees Celsius. At ang pinakamataas naman na temperatura na itala kahapon ng alas 11 ng tanghali, 29 degrees Celsius. At sa ating tide and astronomical information sa Metro Manila, kaninang alas 6:18 ng umaga ang araw ay sumikat. At mamayang alas 5:34 naman, lulubog naman ang araw. Paalala sa araw ng Pasko mga kababayan, habang tayo nagdiriwang ng kasama ang ating pamilya, manatilang alerto, lalo na sa mga lugar na madalas bahain at landslide prone area. Tulad ng liwanag ni Jesus na dumating sa mundo, naway liwanag at kaligtasan din ang manaig sa bawat tahanan ngayong araw ng Pasko. Mga kababayan, tunghayan naman natin ang mga bagyong sumubok sa Pasko dito sa ating bansang Pilipinas. Ang panahon ng Pasko ay karaniwang inuugnay sa saya, liwanag at pag-asa. Ngunit sa ilang pagkakataon may ibang plano ang kalikasan. Sa segment na ito, binabalikan natin ang 5 bagyong tumama bago o mismong panahon ng Pasko. Mga unos na pansamantalang pumalit sa mga ilaw at awit ng Kapaskuhan at nagdala ng matitinding pagsubok sa maraming mamamayang Pilipino. Walang partikular na pagkasunod-sunod po ito mga kababayan, ang mga listahang nagawa natin at karamihan ay mula sa mga nagdaang taon.
At higit sa lahat, ipinapakita ng mga bagyong ito ang isang malinaw na babala habang patuloy na umiinit ang karagatan sa Western Pacific at sa buong mundo, mas nagiging posible ang malalakas na bagyo kahit buwan pa ito ng Disyembre. Una ay ang bagyong Pablo noong December 2012. Isa sa pinakamalakas na bagyo tumama sa Mindanao sa kasaysayan. Sa unang bahagi pa lamang ng Disyembre, nagdulot ito ng matinding pagbaha at landslide na nagwasak ng buong mga komunidad. Mahigit 1,900 katao ang naiulat na namatay at nawala at libo-libo ang nawala ng tirahan. Ang Pasko para sa marami ay hindi naging selebrasyon kundi panahon ng pagluluksa. Ngunit sa gitna ng trahedya, nagkaisa ang mga komunidad at ang bayanihan ay naging simbolo ng pagbangon. Ang bagyong Ruby naman noong December 2014 tumama sa ilang linggo bago ang Pasko at mabagal na tumawid sa gitna at silangan ng Pilipinas. Dahil sa bagal ng galaw, nagkaroon ng matagalang pagbaha sa maraming lugar. Mahigit 1 milyong katao ang nailikas, patunay na mas maayos na disaster preparedness ng bansa matapos ang bagyong Yolanda. Bagamat may pinsala, maraming buhay ang nailigtas dahil sa maagap na paghahanda. Ang bagyong Mona naman noong December 2015, ilang araw bago ang Pasko, tinamaan ng malalakas na hangin at matinding ulan ang Visayas at Luzon. Maraming lugar ang binaha, naputol ang kuryente at may mga komunidad na nasa isolated area. Sa halip na handaan, paglilinis at pagbangon ang naging sentro ng Pasko para sa maraming pamilya. Ang bagyong Nina naman noong Paskong 2016, isang bagyong tumama mismo sa araw ng Pasko, partikular sa Bicol Region. Libo-libong pamilya ang napilitang lumikas noong besperas ng Pasko. Bagamat naapektuhan ang maraming selebrasyon, nagbuklod ang mga komunidad upang harapin ang hamon ng kalikasan. Ang bagyong Ursula naman noong Paskong 2019, isa sa pinakatumatak sa alaala ng marami. Tumama noong besperas at araw ng Pasko, dahilan upang maraming pamilya ang magdiwang ng Pasko sa evacuation center. Sa kabila ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon, namayani ang bayanihan, malasakit at pagtutulungan. Mga kababayan, mas malawak na larawan ang mga green storm na ito ay hindi lang mga alaala ng nakaraan. Sila ay paalala ng nagbabagong klima. Mas mainit na dagat, mas maraming moisture, mas mataas ang tsansa ng bagyo. Kahit saang panahon, kahit sa panahong dati tinuturing na tahimik. Isang malinaw na aral mula sa mga bagyong ito. Sa kabila ng ulos, ang pagtutulungan at malasakit ng bawat isa ang tunay na nagbibigay liwanag sa panahon ng Kapaskuhan. Kung naranasan ninyo ang 5 mga bagyong ito, o may iba pa kayong karanasan na nais ibahagi, i-comment lamang sa ibaba. Mga kababayan, mag-ingat, manatiling handa at manatiling ligtas po tayong lahat ngayong araw ng Pasko. Ipadama natin ang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa. Manatili tayong mahinahon, mapagkumbaba at lagi magpasalamat sa ating Panginoong Hesus na siyang nagdulot ng pag-asa at liwanag at kaligtasan sa lahat ng sangkatauhan. Kung nagustuhan ninyo ang ulat na ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong mga suporta. Mga kababayan, maraming salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik. Patuloy tayong maging masaya at ipagdiwang natin ang Kapaskuhan ng mayroong puno ng pagmamahal sa bawat isa. Salamat sa inyong lahat. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko sa inyong lahat. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.